Akmang kukuha na ako ng kanin ay inunahan niya ako. Hinayaan ko siyang lagyan ako ng pagkain habang ako ay nakatingin sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto na medyo lumaki ang pangangatawan ni Rafael. Ang muscles sa kanyang braso ay mas pulido na ngayon. Ang maugat niyang kamay ang nakaagaw ng aking pansin habang abala siya sa paglalagay ng pagkain. Nang katamtaman na ang lagay niya ay tumigil din siya. Sunod niyang nilagyan ng plato ko ng mga ulam. Okay na yan? Tanong niya sa akin habang nakangiti. Tumango lang ako sa kanya. Hindi na ako nagsasalita. Tahimik lang kami sa pagkain. Tinitigan ko siya habang bilis ng pagkain niya. Siguro gutom na talaga siya. Hindi ba siya kumain habang natutulog ako? Gutom na gutom ka. Akala ko mayaman ka. Hindi ko maiwasang magkomento. Natigilan siya. Simula kagabi hindi pa ako kumakain. Sabay subo niya ulit. Bakit hindi ka kumain? Iniisip kita. Iniisip ko kung anong pinagdaanan mo sa 5 taon na hindi tayo magkasama. Anong pinagdaanan mo? Bakit ka napadpad sa club na ito? Seryoso niyang sabi. Ano na naman paandar niya? Bakit ba kasi sa tuwing nagsasalita siya ng mga bulaklaking salita ay nadadala ako? Ganun na ba ako katanga? Ngayon sa mga nangyari sa nakalipas na 5 taon, kailangan ko muna lagyan ng bakod ang puso ko sa kanya. Kailangan kong patibayin ang bagay sa loob ng aking puso na hindi maniniwala sa kung anumang sabihin niya. Nadala na ako. Nasaktan pa. Bakit ganyan ka? Makapag-asta ka sa akin ngayon parang wala kang ginawang kasalanan sa akin. Alam mo ba kung anong kasakit ang ginawa mo sa akin, Rafael? Lahat ng masakit na salitang binigkas niyang bibig mo ay nakaukit pa rin sa puso ko. Sunod-sunod kong sabi. Gusto ko na matapos ang kahibingan na ito dahil natatakot na akong magpadala ulit. Natatakot na akong papasukin ulit siya sa buhay ko lalo na sa sitwasyon ngayon. Nagulat ako nang inabot na Rafael ang aking kamay na nasa ibabaw ng lamesa. Sinubukan ko iyong kunin ngunit mas lalo niya itong hinigpitan. Ramdam ko ang lamig sa kanyang kamay. Lumiit din ang aking kamay dahil sa malaki niyang palad. That is why I am here. Narito ako para humingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Alam kong mali ang ginawa ko sa'yo. Nanaigal selos at galit ko kay Bernie kaya sa'yo ko na ibuntong lahat. Patawarin mo sana ako. Puno ng emosyon niya. Sabay, hinalikan ng aking kamay. May isa ka pang hindi sinasabi sa akin, Rafael. Tukoy ko sa pag-aanunsyo niya ng kasal. Nakuha naman agad ni Rafael kung ano ang pinupunto ko. Akmang magsasalita na siya nang makarinig kami ng tunog mula sa kanyang cellphone. Nasa bandang gawi ko yun kaya gamit ang hinahawakan niyang kamay ko'y inabot ko ang cellphone niya. Aksidente kong nabasa ang pangalan ng tumatawag. Sofia. Inabot ko sa kanya cellphone. Tumingin siya doon at muling tumingin sa akin. Nagdadalawang isip kung sasagutin niya iyon o hindi. Ako nang umiwas ng tingin pero nakita ko ang pagpindot niya ng kanyang cellphone bilang pagsagot. What? What happened? Napatingin ako kay Rafael. Kitang-kita ko ang mukha niya na puno ng pag-aalala. Umaalo ng kanyang Adam's apple at umiigting ang kanyang panga habang nakikinig sa katawagan niya. What? What happened on Charmaine? Sino ang tinutukoy niyang Charmaine? Oh, pupunta ako dyan. Hintayin mo ko. Sabihin mo kay Charmaine. Sabay na pagputol niya ng tawag. Kinuha niya ang kanyang damit na nakapatong at agarang sinuot iyon. Inayos niya din ang kanyang dalang bag na ngayon ko lang nakita. May mga laman iyong damit na parang may plano na dito siya matutulog. Hindi pa tayo tapos kumain, Rafael. Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin bago sinuot ang bag na dala. I need to go, Daniela. Akala ko ba gusto mong hingi ng patawad ko? Bumalik ka sa pagkakaupo at sabay tayong I said I need to go! Mas importante iyon kesa dito. Kailangan ako ni Charmaine. Sigaw niya at walang pag-aalinlangan siyang umalis ng silid. Gumuhit ang kirot sa akin dibdib. Bumalik ako sa pagkakaupo, sabay ng pagtulo ng aking luha. Akala ko ba'y gusto niya ng tawad ko? Sa pagkakataong ito, masasabi ko na hindi ko kayang patawaran si Rafael sa lahat ng kasalanang dinulot niya sa akin. Pwede naman akong pagsabihan bakit kailangan pang sigawan. Rafael, unahin mo na ang importanteng tao sa buhay mo. OMG, girl, what happened to you? Agad na nasabi ni Lira nang mapagbuksan ko siya ng pinto. Wala ha,
Tanggi ko't inayos ng aking suot para sa trabaho. Ginawa din ako ng kahina-hinalang tingin ni Lyra pero itinikom na lang niya ang kanyang bibig at inabala ang kanyang sarili sa paglalagay ng mga aparatos niya sa katawan. Ako naman ay sinuklayan ko ang aking mahabang buhok bago ko iyon tinarintas. Naglagay din ako ng konting pulbo sa mukha dahil halatang-halata na umiyak lang ako buong araw. Simula nang iniwanan akong mag-isa na Rafael sa silid ko ay umiyak ako ng umiyak. Hindi ko na naubos pa ang pagkain na hinanda niya. Wala na rin akong ganang kumain pa. Nag-iba na talaga si Rafael. Akala ko siya pa rin yung kilala ko na uunahin ako sa lahat ng bagay. Ngayon may asawa na siya. Labas na ako sa buhay niya. Wala na. Isa akong babaeng tanga at nagpakatanga ulit ngayon. Kaya eto, luhaan na naman. Wala na bang bago sa buhay ko? Ang kambal na lang talaga ang pinagmumula ng lakas ko. Sila na lang, wala nang iba. Talaga bang ayos ka lang? Wala kang problema? Sakit? Sunod-sunod na tanong ni Lyra habang naghihintay kami sa pagbukas ng elevator. Pilit akong ngumiti para maitago ko ang lahat ng nararamdaman ko bago ako tumango. Ayos lang ako, Lyra? Nagtanong ulit siya para makasigurado na ikinatango ko na lang ulit. Sabay kaming dalawa sa pagpasok sa elevator. Habang nasa loob kami ay tahimik lang kaming dalawa. Nakarating kaming dalawa sa silid na halos lahat ng mga nagtatrabaho ay nandito. Agad na nasalubong ko ang matalim na tingin ni Ella. Hindi ko naman pinatagal ang titigan naming dalawa dahil ako na ang nag-iwas. Wala ako sa mood ngayon. Baka magkasabunutan pa kaming dalawa. Sabihan mo lang ako kung masama ang pakiramdam mo, ha? Si Lyra. Nang magsimula na kami sa pagtatrabaho, ngumiti ako tumango sa kanya. Mabuti na lang talaga at biniyayaan pa ako ng Diyos na isang kaibigan para paalalahanin ako. Siguro kung wala siya, ewan ko na lang kung anong gagawin ko mag-isa. Hindi naman ako mahinang babae. Pagdating sa mga kalaban o sa mga babaeng gusto ako saktan, marunong naman ako lumaban. Kung hindi lang tatlo sina Ella, baka nasampal ko na din siya. Sa pag-ibig lang talaga ako mahina. Bobo ako pagdating sa pag-ibig. Puso kasi ang pinapairal kaya palaging umuuwing luhaan. Ngayon natuto na ako. Sarili at mga anak ko na lamang muna ang pupunuan ko ng pagmamahal. Nagsimula na ako magtrabaho. Nakailang libot na ako sa loob ng club ngunit ni Anino ni Rafael ay hindi ko nakita. Si Sir Hero lang ang nakita ko kasama ang iba pang mga pamilyar na kalalakihan sa kanilang palaging inuupuan. Mabuti nga siguro iyon para makalimutan ko na siya. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagtatrabaho. Kahit ganoon na nangyari kaninang umaga, ay unti-unting sumayang aking puso dahil sa mga tip ng customers sa akin. Siyempre, makakapag-ipon ako sa darating na kaarawan ng mga anak ko. Makakatulong din ito sa pang-araw-araw ko dito sa building. Thank you, sir. Pagkatapos kong mailapag ang mga alak nila, bumalik ako sa bartender at muling naghintay ng susunod na order. Malakas ang tugtog sa loob ng bar. Halos lahat ay nasisiyahan. Ang iba ay naghihiyawan at nagsisigawan pa habang sumasayaw sa gitna. Napukaw na lang ako ng bartender na nakatulala na pala sa gitna. Agaran ko namang kinuha ang tray at ibinigay sa number ng table. Salamat, miss, sabi ng lalaki. Ngumiti na lang ako sa kanya bago tumalikod. Doon ko naman nakita si Simon na may hawak na baso at may lamang alak. Ngumiti ako sa kanya. Hawak ko ang tray. Nilapitan ko siya at niyakap. Sinakop ng ilong ko ang alak mula sa kanya kaya agad din akong humiwalay. Mukhang madami ka nang nainom, Simon. Bulong ko sa kanyang tenga. Ngumisi siya at tumungaw sa akin tenga para makabulong din. Hindi pa ako lasing. Mukhang hindi nga naman siya lasing. Kompleto at wala pang putol-putol ang kanyang salita. Hinila ko na lang siya papalapit sa bartender area. Pinaupo ko siya sa high chair. Inuna ko munang dalhin ang isang tray sa customer bago ko siya tinabihan. Nilagok niya ang kanyang baso at nilapag sa mesa bago ako hinarap. Seryoso ang mukha ni Simon. Maamo ang kanyang mukha kahit ganoon. Makakapal din ang kilay niya. Ang kulay brown na mata niya ay kitang-kita ko pa rin kahit na madilim ang bar. Matangos ang kanyang ilong, mapupula ang kanyang labi at konting galaw lang nito ng kanyang panga ay lumilitaw kaagad ang kanyang dimples. In short, guwapo si Simon. Pero kahit ganito nakagwapo ang kaharap ko, kahit kailan hindi tumibok ang puso ko sa kanya. Kahit kailan hindi man lang ako nagkagusto sa kanya. Simula noong college kaming dalawa. Kami ang parating magkasama pero kahit kailan hindi man lang ako nagkagusto sa kanya.
ganoon din naman siya sa akin. Nakatadhana talaga kami na magkaibigan. Kung sino pa ang gusto ko, yun pa ang nananakit ng puso ko. So, kumusta ang sabay na pagkain nyo ni Rafael? Panimula niya ng pag-uusap namin. Umiwas ako ng tingin. Pwede bang time out muna sa amin ni Rafael? Ayoko na. Kailang? Sabi ko. Anong kailang? Basta, kailang. Irata kong sabi. Lumuwas siya ng Manila. Panimula na Simon na ikinatingin ko sa kanya. Umalis siya kanina, nagmamadali. May nangyari kay Charmaine. Alalang-alala siya sa bata. Mahal na mahal ni Rafael ang batang iyon kaya isang sabi lang ng bata. Kahit malayo susuungin at gagawin talaga ni Rafael ang lahat. Sa pagmamadali niya, hindi na siya nakapagpaalam sa amin. Nalaman na lang namin kay Sofia. Nag-aalangan pang bigkasin ni Simon ang pangalan ng babae. Tahimik ako nakikinig sa kwento ni Rafael. Yun ang rason kung bakit niya ako nasigawan kanina. Mahal nga talaga ni Rafael ang Charmaine na iyon. Ang kambal kaya mamahalin niya din? Kung may anong punyal na tumusok sa aking puso sa tanong na iyon. Hanap ng hanap ang dalawa kong anak sa kanilang ama. Tapos ang hindi nila alam, may iba palang anak na inaalagaan at minamahal ng lubusan ng kanilang ama. Ang inakala nilang tatay na magtatanggol sa kanila tuwing inaasar sila ay may sariling anak na din pala. May anak din palang pinoprotektahan. Umiling-iling ako. Inayos kong aking buhok. Ayos lang naman. Asawa niya naman si Sofia. O siya, alis na ako. May trabaho pa ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi, Simon. Nakainom ka, baka mapano ka sa daan. Paalala ko pa. Isang tango ang tugon niya. Niyakap niya rin ako bago ako umalis sa tabi niya. Ayokong pag-usapan ng tungkol kay Sofia at Rafael. Lalo na sa anak nilang dalawa. Masakit eh. Ako yung pinangakuan na pakakasalan eh. Ako dapat ang asawa, hindi siya. Ako ang nauna. Ako dapat kami ng kambal iyon. Ano ba naman ang laban ko? Isa lang naman akong kasambahay. Wala akong pera, wala akong mahiharap sa pamilya ni Rafael. Wala akong may pagmamalaki sa buhay. Masakit lang, bakit niya pa ako pinangakuan kung hindi man lang niya tutuparin? Pinahid ko ang tumulong butil sa aking mata. Kailan ba ako mapapagod na mahalin siya? Kailan ba hihinto ang puso ko? Nasasaktan na ako. Suko na ako. Humihikbing tumakbo ko papuntang CR ng club. Mabuti na lang at walang katao-tao dito at halos lahat ay nakikisaya sa gitna. Pumasok ako sa isang cubicle. Ibinaba ko ang takip ng inodoro at umupo ako doon at niyakap ko ang aking tuhod. Binuhos ko ang lahat ng luha ko na kanina pa pinipigil. Mahina akong humihikbi sa loob ng cubicle. Mahina at patago akong umiiyak. Simula nang dumating ang lahat ng kamalasan sa buhay ko ay sinanay ko na ang sarili ko na magtago at tahimik na umiyak. Ayoko namang mambulabog ng iba sa sarili kong problema. Umiyak ako nung umiyak sa loob ng cubicle habang narinig ko ang malakas na pagkatok sa pinto. Daniela. Sabay nun ang pagtawag ng pangalan ko. Boses iyon ni Lyra. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko ba siya o hindi dahil makikita niya akong umiiyak. Bubuksan mo to o sisirain ko. Matinis ang boss niya. Pinunasan ko ang aking muka bago ko binuksan ang pinto sa takot na baka totohanin ni Lyra ang kanyang banta. Natigilan ako nang bigla niya akong niyakap pagkabukas ko pa lang ng pinto. Muli ako napaluha sa kanyang balikat. Gumanti ako ng yakap sa kanya. Doon ako muling umiyak. Nabasa ko na ang kanyang magandang damit dahil sa mga luha ko. Ako nang kusang humiwalay dahil inaalala ko ang damit niya. Hindi pa tapos ang trabaho naming dalawa at magmumukha siyang dugyot mamaya sa loob ng club. Hinarap ako, nilira at hinawakan niya magkabilang pisngi ko. Stop crying. May ipapakita ko sa'yo. Pumasok na din siya sa loob ng cubicle kung saan ako nandoon. Itinaas niya ang kanyang kamay at may hawak-hawak siyang mamahaling cellphone. Ngayon ko lang ito nakita na may ganyang kamahal siyang bagay. Girl, hindi ko kaya bumili ng ganito. Kay Fabio baby boy ito. May ipapakita ko sa'yo. Sabi niya at kinalikot na ang cellphone. Sumisinghot ako habang hinihintay siya sa pagmamanipula ng cellphone. Ramdam ko din ang pamumula ng aking mga mata kahit hindi ko iyon nakikita. Lumaki na ang mata ni Lyra habang may kung anong tinitingnan sa cellphone ni Fabio baby boy niya. Ito.
Sabay pakita niya sa akin ng cellphone. Kinuha ko iyon sa kanyang kamay at tiningnan ng maigi ang mga larawan. Larawan iyon ni Rafael kasama isang bata at si Sofia sa isang ospital. Nakahiga ang mistisang batang babae sa katawan ni Rafael na sa tingin ko ay kasintanda lang din ng kambal. Si Sofia naman ay nakaupo sa gilid ni Rafael at nakapulupot ang kanyang braso sa katawan ni Rafael. Kirot sa puso ulit ang aking naramdaman. Ang kaninang sakit ngayon ay dumoble na nang makita ko ang larawang ipinakita ni Lyra. Ito ang rason kung bakit siya nagmamadali kanina. May nangyari siguro sa anak nila na Sofia kaya ganoon na lang ang pag-aalala niya. Sino ba namang ama ang hindi mag-aalala kapag may nangyaring masama sa anak niya? Sige girl, iyak ka ulit. Sabi pa ni Lyra sa akin. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang aking mga luha at kusa na silang tumulo mula sa aking mata. Hinila ko ni Lyra at muling niyakap ng mahigpit. Sinampal na ako ng katotohanan na hindi na ako mahal ni Rafael, na hindi na mababalik ang kung ano ang meron kami dati. Ang nais niya lang ay saktan ako. Yun ang parating niyang pinaparamdam sa akin. Sige girl, push mo yan. Pinakita ko sa iyo larawan para hindi ka na magpakagaga sa Rafael na iyon. Kahit labag sa loob ko, ginawa ko pa rin para matauhan ka. Matauhan ka na kahit anong pilit mo, hindi na pwedeng maging kayo dahil may pamilya na siya. I'm just here, girl. Just cry. Ilabas mo lahat ng yan. Mahina na sabi ni Lyra. Yun ang totoo. Paano ang kambal ko? Paano naman sila? Umiiyak kong sabi. Humiwalay si Lyra sa pagkakayakap sa akin. Bakas sa mukha niyang pagkagulat sa sinabi ko. Bumuka ang kanyang mata, maging ang kanyang bibig. May anak kayo? Na Sir Rafael? Hindi siya makapaniwala. Kagat labi akong dahan-dahang tumango. Mas umawang pa ang kanyang bibig. Gago ka. Ang mga anak mo kuhawa dito. Yun nga ang inaalala ko. Malungkot na ani ko. Marina kong tinitigan ni Lyra. Ipapakilala mo ba sila kay Sir Rafael? Umiling ka agad ako. Hindi na. Ayoko na makabala pa sa kanila. Ayoko nang mawasak pa ang pamilya nila. Palalakihin ko na lang ang kambal ng mag-isa. Kakayanin ko kahit ako magiging ina at ama nila. Nandyan pa naman si Bernie kahit papaano. Alam kong hindi niya ako iiwan kahit kailan. Tatawagin ko na siyang si Berna kung iiwan niya ako. Mawala lang lahat sa akin, wag lang ang kambal ko at si Bernie. Malungkot na nagpakawala ng hininga si Lyra. Kahit puno ng make-up ang kanyang mata, nakikita ko pa rin ang nangingilid na luha doon. Now, your goal is to avoid Rafael. Kung babalik pa siya dito sa Isla Fera, kailangan mo ding ilayo ang anak mo sa kanya. Makapangyarihan ng mga iyon. Sa oras na malaman niya, ay pwede niyang kunin sa iyo ang kambal mo. Daniela. Natigil ako sa sinabi ni Lyra. Chill, nasa side mo si Simon. Dinig ko kay Fabio, may security agency sila. Kaya lang yan girl, nandito ako. Sama ako sa takas niyo para makatakas din ako sa mga utang ng tatay ko. Sabay kindat niya sa akin. Ako naman ngayon ang yumakap kay Lyra. Nakapikit ako habang yakap siya ng mahigpit. Hulog ng langit si Lyra. Kahit malayo ako sa pamilya ko mayroon isang taong binigay ang Panginoon para may masandigan ako sa oras na kailangan ko ng isang taong uunawa sa sitwasyon ko. Salamat Lyra. Dinig ko ang pagtawa niya. You're welcome. Let's go na. May work pa tayo. Hindi pa kami tapos ni baby boy sa ginagawa namin. Anya, bago kami tuluyang lumabas ng CR, ay kanya-kanya muna kaming ayos ng aming sarili. May kung anong jokes na sinasabi si Lyra habang nag-aayos kami. Para siguro kahit papaano ay makalimutan kong nararamdaman ko ngayon. Nagtagumpay naman siyang pangitiin ako dahil sa mga green jokes niya tungkol sa kanya at kay baby Fabio niya. Matapos nun ay bumalik na rin kami sa loob ng club at doon ko nalang ginugol ang aking oras at sarili sa pagtatrabaho. Kailangan kong kumita para sa mga anak ko. Lumipas ang 2 linggo na puspos ako sa trabaho at hindi ko na malaya na papalapit na ang kaarawan ng kambal ko. June 1, 1 linggo na lang ay kaarawan na nila. Kay bilis ng oras,
Papalayo ng papalayo ang araw na hindi kami nagkikita ay mas lalo ko silang namimiss. Mabuti na lang sa cellphone na hinaram ni Lyra kay Fabio ay nakikita ko ang mga anak ko doon. Video call daw ang tawag doon, sabi ni Lyra. Nung nakita ko sila, mas lalo ko silang namiss. Gusto ko silang yakapin ng mahigpit at halikan sa mga pisngi nila. Ready naman na ang pera ko para sa kaarawan nila. Sa tulong ng tip sa akin ng ibang customer at sa sahod ko sa unang kalahating buwan ko dito sa club, masasabi kong kasya na ang pera ko para sa pang-arcade nila. Sabado ngayon at bukas ay wala akong pasok. Ang sabi ni Ma'am Tessa noong unang araw ko dito sa club, tuwing unang linggo lang daw, sina Sir Hero dito kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngayon, 1 linggo na lang, magpapalit na ang buwan. Hanggang ngayon nandito sila gabi-gabi. Hindi naman ako nagrereklamo na nandito sila. Ang akala ko lang kasi ay madami silang trabaho. Tara na, pahinga na natin bukas. Yes! Parang batang usal ni Lyra. Araw-araw na ako sinusundo ni Lyra sa silid ko tuwing may pasok kaming dalawa. Tinatanong ko nga siya kung hindi ba siya nagsasawa. Ang sagot niya naman sa akin, ang mga lalaki lang daw ang mabilis magsawa at hindi siya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi matawa kay Lyra at sa mga linyahan niya. Mas lalo na din naming nakilala ang isa't isa dahil minsan doon siya nakikitulog sa silid ko. Kung wala siyang magawa, nilalagyan niya ako ng kolorete sa muka. Nanibago nga ako nung unang paglagay niya sa akin ng mga kung ano-ano sa muka. Nung unay natakot ako pero madami siyang pinayo sa akin tungkol sa skincare at iba pa para daw mapanatili ang magandang kutis. Ngayon eto, sinusubukan kong sanayin ang sarili ko na maglagay ng konting makeup sa mukha ko. Pulbo, lip tint, mascara at konting blush ang nilagay ni Lyra sa akin. Tuwing may pasok kami, hindi na niya ako nilalagyan ng kulay sa kilay dahil daw makapal na ang buhok ng kilay ko. Ayos daw kung yun lang. Wala naman ako reklamo. Nasa kamay naman ako ni Lyra. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Oo nga pala, hindi ako matutulog mamaya sa room mo. Aalis ako bukas na maaga. Uuwi ako sa amin. Babalik naman ako sa Tuesday. Bali absent ako sa Monday. Papasok na kami sa club nang sabihin niya iyon. Ngumiti ako. Ayos lang, mag-iingat ka ha? Sabi ko. Ngumiti din lang siya at nag-flying kiss bago pumunta sa mga kasamahan niya. Ako naman ay dumiretso na din sa trabaho ko. Madami-dami ang tao ngayon dahil walang trabaho at walang pasok. Madaming estudyante din ang tumatambay dito tuwing gabi. Ang iba, nagugulat na lang ako. Nasa gilid na at nakikipaghalikan. Wala naman akong pake, hindi ko naman buhay iyon. Simulan na naming kumilos. Lahat, dumadami-dami ang tao ngayon sa club. Palagi namang madami ang tao dito pero ngayon mas lalong dumami. Wala akong ideya sa mga nangyayari sa club na ito. Hindi naman ako nakikiusyoso sa mga tauhan, lalo na sa mga kapwa ko manggagawa. Hindi ko nalang pinansin ang pagdami ng tao. Sanay na rin naman na ako. Kaya ayos lang tuwing may mga bumubunggo sa akin. Sa dami ng tao at ang iba ay walang paki sa buhay. Ang importante ay masaya sila habang sumasayaw. Malabong hindi magkakabanggaan. Kinuha ko na ang ilang tray at ibinigay sa mga customer. Simula noong nakaraang linggo, ako na ang tagahatid ng mga alak ni na Sir Hero. Hindi naman ako pwedeng tumanggi dahil siya ang may-ari. Ngayon, hawak-hawak ko na ang tray nila. Medyo mabigat ngayon dahil 3 bucket ang nandoon. Sa dami nga minsan, iniisip ko kung pinapatay ba nila talaga ang atay nila. Araw-araw din silang nandito para uminom ng alak. Sinusuway ko nga si Simon tuwing magkikita kami, pero matigas din ang ulo. Laklak pa rin ang laklak ng alak. Here's your drink. Napatingin ako sa table ni na Sir Hero. Si Sir Hero din iyong sumigaw. Ngayon, madami-dami pala sila. May mga pamilyar na mukha sa akin at meron ding mga bago. Nakangiting lumapit ako sa kanila at nilagay ang mga bucket sa table nila. Hindi sinasadya ng mata ko na mahagip ang mata ni Rafael na nakatingin sa akin. Nakasandal siya sa upuan habang nakahalukip-kip ang kamay nito. Bumalik ang sakit na nararamdaman ko noong nakaraang linggo. Umiba ang timpla ng mukha ko. Umiwas ako ng tingin at pilit nang ngumiti kay Sir Hero bago ako lumisan sa mesa nila. Simula nang naglapat ang mata namin ay hindi na ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Ramdam ko kasi na may sumusulyap sa bawat galaw ko sa loob ng club.
Ramdam ko ang pag-init ng aking katawan at pagiging pawisan ng aking mga kamay. Nagmadali ako sa pagkuha ng order, maging sa paglapag ay ganoon din. May nababangga pa akong kapwa ko waitress dahil sa pagmamadali ko. Ay, sorry po sir. Yun na lang ang nasabi ko nang may mabangga ulit akong lalaki. Nataranta ako dahil nabasa talaga siya ng dala kong bucket. Agad kong pinunasan ang kanyang damit gamit ang aking towel dahil ang laman ng bucket na puno ng ice ay napunta doon sa mamahaling niyang kasuotan. Dinig ko ang pagtigil niya sa akin. Ako naman ay humingi ng tawad. Nakaramdam din ako ng takot, baka masasante ako ni Sir Hero. Natigil na lang ako sa kapupuna sa kanya dahil hinawakan niya ang kamay ko. Napatingala naman ako sa kanya. It's okay, nabangga din naman kita. Tunog lalaki niyang sabi. Sorry po talaga sir. Yumuko pa ako bilang respeto. Kaba ang bumabalot sa sistema ko. Accept. Naputo lang sasabihin ng lalaki dahil may humigit na sa akin galing sa likod. Nagulat ako sa paghigit na iyon kaya napasigaw ako. Mabuti na nga lang ay magulo at maingay itong club kaya hindi ako masyadong narinig ng iba. Ramdam ko ang pagpulupot ng kamay sa akin. Dinungaw ko ang kamay na iyon. Alam ko kaagad kung kaninong kamay iyon. Sa nakita kong tattoo niya sa bandang ring finger, kilalang kilala ko. Pasimple ko iyong hinawi pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak doon. Ano na naman ang plano mo, Rafael? Ace, dinig kong tawag ni Rafael sa lalaki. Akala ko, sa Haven ang tugtog mo ngayon. Pakunwaring tanong niya pa. Sinagot naman siya ng lalaki ngunit hindi ko narinig at binaliwala iyon dahil inabala ko ang aking sarili na mawala sa higpit ng hawak ni Rafael. Kinukurot-kurot ko din iyon ngunit hindi talaga siya matinag-tinag. Hinayaan ko na lang muna na makapagtapos sila ng kanilang pag-uusap para mabigwasan ko itong si Rafael. 2 linggo siyang walang paramdam, tapos sakit lang iniwan niya sa akin bago siya umalis tapos ngayon may pahawak-hawak siya sa bewang ko. Kung wala mga tao sa paligid namin baka kanina ko pa siya nasigawan dahil sa galit ko sa kanya. Sure Rafael, I need to go. My bandmates waiting for me sa Haven. Sadya ko lang talaga si Hero, cousin thing. Ani ng lalaki sabay kibit balikat. May kung ano silang ginawa ni Rafael bago lumisan ang lalaki sa pwesto namin. Doon na ako buong pwersa na kinuha ang kamay ni Rafael sa bewang ko. Akmang tatalikuran ko na siya nang muli niyang hinawakan ng kamay ko. Ano ba? Umalis ka na! Sigaw ko. Wala na akong pake kung may makakarinig sa akin. Bakit kayo magkahawak kamay ni Ace? Naliliit ang mata niyang tanong sa akin. Agad ko naman siyang inirapan at kinuha ang kamay ko. Wala kang pake! Sabay talikod ko. Nakailang hakbang pa lang ang nagawa ko nang maramdaman ko ang pag-angat ng katawan ko. Inilagay ako ni Rafael sa kanyang balikat na parang sakong bigas. Rafael, ano ba? Ibaba mo ko! Hinahampas-hampas ko na ang kanyang likod dahil sa inis sa kanya. Umalis kami sa loob ng bar at dinala niya ako sa pribadong parking area nila. Bumalik ang memorya ko noong tinangka ko makatakas sa kanya sa pamamagitan ng pagtalon sa sasakyan niya. Ngayon ayoko nang dumating pa ulit sa puntong iyon. Ayoko nang sumakit ang katawan ko dahil sa kanya. Masakit na nga ang puso ko. Huwag naman niyang lahatin. Inilapag na ako ni Rafael at doon ko na siya pinaulanan ng suntok sa dibdib. Umabante siya ng umabante sa akin at ako naman ay atras ng atras hanggang sa naramdaman ko na ang likod ko sa kanyang sasakyan. Hindi pa rin ako tumitigil sa pagsapak sa kanya hanggat hindi niya maramdaman ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Walang hiya ka, Rafael! Walang hiya ka! Sunod-sunod kong bulyaw. Ipinapakita ko sa kanya kung gaano ako kagalit. What did I do, Angel? Tsaka niya hinaplos ang buhok ko ngunit hinahayaan niya pa rin akong sapak-sapakin siya. Parang mas lalong uminit ang galit ko sa kanya nang tinawag niya akong ganoon. Ngayon tinatawag na niya akong Angel, ha? Yun ang nakasanayan kong tawagin niya sa akin dati. Yun ang parang muso ko sa tenga ko kapag tinatawag niya akong ganoon pero ngayon, galit. Galit ang nararamdaman ko sa kanya. Huwag mo na ako matawag-tawag na Angel. Umalis ka na, Rafael. Huwag ka na magpapakita sa akin. Doon ka na sa pamilya mo. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Tama na. Masakit na. Huminto ako sa pagkakasapak sa kanya at itinakip ang aking kamay sa aking muka. Doon ko kaagad binuhos ang aking luha.